6 na tips kung paano magtanim ng talong sa container. Coming up. Tip number 1 ay container. Kailangan po malaki yung pagtataniman natin para lumaki din yung tanim nating talong. Ang recommended po at least mga 8 to 10 inches yung diameter, ganun din yung kanyang height para po makapag-expand yung ugat ng tanim nating talong. Kung malago yung kanyang ugat, yung kanyang root system, magiging malago din yung tanim natin. Tip number 2 ay yung potting mix o yung lupa na pinagtataniman po natin. As much as possible, kailangan ma-meet niya po yung 3 requirement para maganda yung pagtubo ng ating tanim. Number 1, dapat meron po siyang source ng nutrients. Tandaan niyo po pag nagtatanim tayo sa container, limitado po yung nutrients na nakukuha ng ating mga halaman compared sa mga nakatanim po sa lupa. Ayan o. Ito yung tanim kong talong. Sa lupa siya nakatanim. So, sobrang lago niya at marami siyang bunga. Dahil marami siyang nakukuhang nutrients dyan sa lupa. Tapos, pagka umulan, nagbabaha yung mga tubig, yung mga nutrients na naiipon dyan malapit sa puno, nagagamit pa ng halaman. Hindi tulad sa mga nakatanim sa container. Ang ginagamit po namin ay 50-50. 50% lupa, tapos 50% pinaghalo-halong organic materials. Sa organic materials, andyan na po yung compost, andyan na po yung ipa ng palay, sinunog na ipa, dumi ng bulate, dumi ng hayop, para ma-meet niya po yung 3 requirement na kailangan ng halaman. So, andyan na po yung pag-provide ng nutrients, kasi may mga compost tayong hinalo, dumi ng hayop, yung dumi ng bulate, yan na po yung source ng nutrients niya. Pangalawang requirement, kailangan po mabilis mag-drain yung ating container. Hindi dapat siya naiipunan ng tubig. Kasi kapag ka naiipon po yung tubig dito sa loob ng container, ang mangyayari, mabubulok yung ugat ng ating mga tanim. Yung tinatawag nating root rot. Magkakaroon po ng amag, masisira yung ugat, babahayan siya ng mga iba't ibang sakit, ng mga fungus. Kaya maapektuhan yung tanim natin. And worst, pwedeng mamatay yung mga talong. Nakakatulong po yung mga organic material na yan para maging buhagag yung lupa, mabilis mag-drain yung tubig, tapos malambot yung lupa, kaya nakakapalago ng ugat yung ating mga tanim. Kung malago yung ugat ng ating tanim, expect po natin malago din yung kanyang paglaki. Pangatlong requirement, kailangan po nakaka-hold ng moisture yung ating potting mix para any time of the day nakakainom ng tubig itong mga tanim nating talong. Para matagal pong matuyo yung lupa dito sa container, pwede kayong mag-mulch, pwede nyo gamitin yung mga tuyong dahon. Ilalagay nyo lang po dyan sa ibabaw ng lupa. Matatrap na nito yung pag-escape ng tubig. Hindi siya basta-basta mag-evaporate. Tapos masusupress din ito yung mga pagtubo po ng mga damo. Marami po tayong pwedeng gamitin pang mulch. Pwede yung mga wood chips, pwede yung mga dahon ng malunggay, dahon ng kakawate, mga pinutol na damo. Yan. Yung kusot, medyo hindi po recommended kasi minsan may halo siya na mahogany. Yung mahogany po ay acidic, so magkakaroon ng problema yung inyong lupa. Tip number 3, kailangan alisin po natin yung unang bulaklak at unang bunga ng tanim nating talong. So itong talong na to, ito yung magandang example kung bakit kailangan natin alisin yung unang bunga. So ito po, sinadya namin na palakihin yung kanyang bunga para mapakita po sa inyo yung kaibahan ng pag-aalis ng unang bunga. So ito po, inayaan namin siyang lumaki. Kung titignan nyo po, napakaliit pa ng talong. Ayun, dalawa lang yung kanyang sanga dito sa taas. Ayun, tapos ito na yung pinakatalbos, ganyan lang. So maliit siya. Ang nangyari po kasi dito, dahil lumabas yung unang bunga niya, lahat po ng concentration ng growth, pati yung mga nutrients, napunta po dito sa pagpapalaki niya ng bunga. So kailangan alisin natin siya para palaguin natin, pahabain natin ng konti, or i-extend natin yung vegetative stage ng talong bago siya pumasok sa flowering and fruiting stage. Tip number 4 ay pruning. Kailangan po natin i-prune yung ating tanim para tubuan siya ng maraming sanga. Kung hindi po kayo nakapag-toppings, yung pag-aalis natin ng unang talbos niya, pag meron na siyang 8 to 10 na dahon, pwede pa natin siyang i-pruning pa rin kahit medyo malaki na, kahit may mga bunga na. So tulad dito, sa tanim natin, dalawa lang yung kanyang sanga.
Tapos itong dulo, pwede natin siyang alisin para tubuan siya ng mas maraming sanga. Halimbawa, wala siyang bunga, wala siyang pinapalaking bunga. Ang nangyayari po dyan, itong mga talbos na to, yung dulo, ayan po yung growth point. So lahat po ng nutrients na nakukuha niya dito sa lupa, lahat ng plant energy, yung tubig, yung concentration ng growth niya, dire-diretso yan sa kanyang katawan, papunta dito sa mga talbos. Now, kung aalisin natin yan, madidistrap yung flow ng nutrients tsaka ng growth niya. So, mangyayari, hahanap siya ngayon ng pagtutubuan ng panibagong sanga. So, pwedeng lumabas dyan sa mga balikat, sa mga nodes. Yan. So, mangyayari, magiging bushy, magiging malago yung tanim nating talong. Maliban po dun sa mga talbos, pwede rin natin alisin yung mga tuyo na nasanga. Ayun, may mga sakit na dahon, alisin na natin siya para ma-improve po yung airflow. Ayun, hindi siya pamahayan ng mga fungus. Pwede natin alisin yan. Mabilis po kasing kumalat itong mga sakit na to. Pwede silang malipat ng hangin, pwede silang mailipat ng mga insekto. Tip number 5 ay fertilizer. So, kailangan po natin mag-abono para dumami yung bunga ng tanim nating talong. So, ang gagamitin natin ngayon ay yung ating SOM fertilizer. Yan, ito po yung mga binabad lang na mga kitchen waste. Yan po yung pagdidilig natin sa tanim nating talong. Yan. Kung meron kayong mga concoction, yung fermented plant juice, fermented fruit juice, oriental herbal nutrients, yung calcium phosphate, yun siyang ipaghalo-halo para mas madali, isang application na lang. So mag-spray tayo every morning or late afternoon, tapos sa ilalim ng dahon para pumasok agad yung mga nutrients na binibigay po natin. Tip number 6 ay harvest. Kung gusto niyo po ng masarap na lasa ng talong, i-harvest natin siya ng medyo maliliit pa. Medyo manamis-namis po yung lasa nun compared sa malalaki na. So tulad po nito, ito dapat pinipitas na kasi nag-crack na yung kanyang tangkay. So yan po yung palatandaan. So paano naman natin malalaman kung pwede nang i-harvest kahit maliliit pa? Makikita nyo po yan sa balat ng talong. Kung medyo makintab na, pwede na po yun pitasin. So dahil pinitas natin yan, ang mangyayari, magpuproduce ng bulaklak yung inyong tanim. So tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. Sana po nakatulong information na to kung paano magtanim ng talong sa container. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!